Canada ay may isang lugar doon kung saan makikita ang libo-libong mga ahas na nagkukumpulan sa mga sinkholes. Sa sobrang dami nila, nakakakilabot itong pagmasdan at tila ito'y nagmistulang isang dagat ng spaghetti. Ang kakaibang pangyayaring ito ay makikita sa Narcissus Snake Dance sa Manitoba, Canada. Up to 150,000 na ahas. Ganyan karami ang estimated population ng mga ahas sa lugar na ito. Kaya naman itinuturing itong pinakamalaking pagtitipon ng mga ahas sa mundo ayon sa National Geographic. Ang mga ahas na ito ay tinatawag na garter snake. Sa malayuan ay parang hindi ganun karaming ahas ang nasa hukay. Ngunit nung nag-zoom in ay bumungad ang napakaraming garter snake. Sa walang tigil nilang paggalaw ay para itong snowball na bumababa sa bundok. Hindi lang sa mga sinkholes, pati na rin sa mga batuhan, sa damuhan at mga kahoy. Kahit siguro nakasuot ako ng sapatos at balot na balot ang katawan, ay nakakatakot pa ring maglakad na pinapalibutan ng ganito karaming ahas. Ganito naman ang itsura ng mga baby garter snakes. Ano kaya ang dahilan bakit napakaraming garter snake ang pumupunta sa partikular na lugar na ito? Ang partikular na ahas na ito ay tinatawag na red-sided garter snake, isang subspecies ng napakalawak na garter snake genus. Ang mga garter snake ay matatagpuan sa buong North America, mula sa Northwest Territories ng Canada hanggang sa Chihuahuan Desert sa Mexico. Sila ay naninirahan sa iba't ibang environment, mula sa rainforest ng British Columbia hanggang sa mainit na disyerto ng American Southwest. Karaniwan silang may bigat na 150 grams at may 1 metrong haba. Pero ang mga matatanda na ay maaaring lumampas pa rito. Sa Manitoba, Canada, partikular na sa Narcissus Snake Dance, nagaganap ang isa sa mga pinakakamanghamanghang natural na fenomena, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga ahas sa buong mundo. Sa lugar na ito, ang populasyon ng mga garter snake ay naglalaro sa 75,000 to 150,000 ayon sa Canadian Geographic. Tuwing winter, ang mga ahas na ito ay nagtatago sa malalalim na limestone sinkhole upang makaligtas sa matinding taglamig. Ang prosesong ito ay tinatawag na brumation, isang estado na parang hibernation. Sa loob ng maraming buwan, libo-libong garter snake ang nagsisiksikan sa mga butas na ito. Ayon kay Bob Mason, isang biologist mula sa Oregon State University, ang dahilan kung bakit nagkukumpulan ang mga garter snake sa lugar na ito ay ang geology ng rehiyon. Sa matinding lamig ng winter, kailangang pumasok ng mga ahas sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa nagyayelong temperatura. Dahil sa kakaibang istruktura ng limestone bedrock sa Narcissus, nabubuo ang mga natural na sinkhole na nagsisilbing ligtas na tirahan ng mga garter snake. Pero dahil kakaunti lang ang ganitong klaseng tirahan, lahat ng garter snake sa isang lugar ay nagtitipon sa ganitong dance site sa kanilang region. Kaya nagmumuka silang isang dagat ng gumagalaw na spaghetti na nagkukumpulan sa partikular na sinkhole. Kapag dumating na ang tagsibol o spring, lalabas ang mga ahas mula sa kanilang pinagtaguan. At dahil ito rin ang mating season, nagsisimula ang isa pang kakaibang eksena, ang tinatawag na mating balls. Pero paano nga ba nalalaman ng mga male garter snake kung sino-sino ang mga babaeng ahas? Ito ay dahil sa pheromones. Ang mga babaeng garter snake ay naglalabas ng isang espesyal na amoy na tinatawag na pheromones. Ito ang nagsisilbing signal sa mga lalaking ahas. Kapag naamoy ito ng mga male garter snake, mabilis silang nagkukumpulan. Dahil kakaunti lang ang mga babae, kadalasan ay 10 hanggang 100 ang nag-aagawan sa iisang babaeng ahas. At dahil dito nagkakaroon ng mating balls, kung saan nagbubuhol-buhol ang mga ahas at minsan ay gumugulong pa pababa ng burol. Bagamat matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga lalaking garter snake, wala silang dominance hierarchy. Ibig sabihin, walang teritoryo o awayan. Mababait sila sa tao at hindi nangangagat kahit hawakan.
Pero kahit hindi sila agresibo, may paraan pa rin sila ng pagdepensa sa sarili. Kapag sila ay nabigla o natakot, maaari silang tumuklaw. Pero kahit papaano ay hindi naman delikado ang kanilang venom sa tao. Ayon sa National Geographic, ang mga garter snake ay tinuturing na non-venomous snake. Kung talagang sobrang stress sila, naglalabas sila ng bodily fluid na kasing baho ng dumi. Bukod rito, hindi gaya ng ibang ahas na nangingitlog, ang garter snake ay nanganganak ng hanggang 40 live baby snakes sa isahang beses lang. Sa kasamaang palad, noong taong 2000, tinatayang bumagsak sa halos kalahating populasyon ang mga garter snake dulot ng sobrang lamig ng panahon, road accidents at pest control. Mabuti na lang ngayon ay mas pinoprotektahan na sila. May mga tunnel ng itinayo para ligtas silang makatawid at ang kanilang mga lungga ay fully protected na. Ikaw ka-awesome, anong naramdaman mo habang pinapanood ang napakarami at malaspagetting nagkukumpulang garter snake? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!